Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2151, malapit na sumusunod. Ang babaeng iyon. Nagtaas ng ulo ang mga tao at tumingin sa kanya. Mukha siyang malamig mula ulo hanggang paa, at ayaw lumapit sa kanya ng mga tao. Siya ay mukhang isang marangal na prinsesa, ngunit ang kanyang chi ay nakakatakot din. Para sa mga tunay na malalakas na cultivator, ang gayong babae ay higit na kanais-nais. Kawili-wiling babae. Sabi ni Lin Feng, casual na ngumiti. Nakita siya ni Lin Feng nang siya ay naging kaldero. Siya ang magandang babae na nakita niyang naliligo. Napaka-cute niya. Gayunpaman, kapag ang mga tao ay nasa paligid, hindi siya mukhang cute, mukhang malamig. Naalala pa ni Lin Feng kung kailan siya nakipaglaban sa mga taong iyon. Mayroon din siyang magandang kwintas na nakasabit sa pagitan ng kanyang mga suso. Parang may naramdaman siya, tumingin siya kay Lin Feng, lumalabas sa kanyang mga mata ang determinasyon ng espada. Ang ngiti ni Lin Feng ay biglang nanigas. Gaano kalamag. Hindi ba siya pinayagang ngumiti? Nang maisip iyon ni Lin Feng, lalo siyang ngumiti at tinitigan siya ng mahinahon. Malamig na dumura ang dalaga. Ang kanyang determinasyon sa espada ay nakapalibot kay Lin Feng, ngunit pagkatapos ay lumingon siya kay Yang Xiao at malamig na sinabi. Kaya ikaw ang may gawa nito. Kaya gusto mo akong mapalapit para nakawin ang alaala ko. Sa hinaharap, huwag kang lalapit sa akin. Galit na galit si Yang Xiao kay Lin Feng, na sinasadyang sinabi sa lahat ang kanyang sikreto. Lahat ay nanunood sa kanya ngayon. Hindi na niya magawang hilahin ang mga nakasanayan niyang trick. Tumiti ng malalamig ang dalaga at umalis. Naningkit ang mga mata ng lahat nang mawala siya. Napakabilis niya. Pinanood siya ni Lin Feng na mawala sa malayo, humanga. Si Lei Dongtian ay mukhang relaxed at sinabi sa mga tao. Mula ngayon, kung magpapalitan kayo ng pananaw sa cultivation, magagawa ninyo, ngunit hindi ninyo maaaring patayin ang inyong kalaban. Lahat tayo ay nasa Deva Mara Thunder Clan ngayon at dapat naligtas ang mga tao dito. Hindi na mauulit ang nangyari noong nakaraan. Siyempre, napangiti si Yang Xiao, pakiramdam niya ay nalantad siya habang umangat siya sa hangin. Malamig na pinanood ni Lin Feng si Yang Xiao. Matagal na siyang hinabol ng isa. Ngayong wala na sila sa Celestial Remarkable Deployment Government, magiging kawili-wili ang mga bagay-bagay. Lin Feng, maaari kang pumili ng lugar na matutuluyan, maraming espasyo dito. Sabi ni Lei Dongtian. Tumanggo si Lin Feng at nagsabi. Maglalakad-lakad ako at mag-check. Bumangon siya sa himpapawid at pumunta upang pumili ng isang lugar. Sa labas ng Deva Mara Thunder Clan. May dumating na grupo ng mga tao. Ang pinuno ng grupo ay si Wang Shi, mukhang galit na galit habang nakatitig sa kuta na parang pugad ng mga gumagawa ng masama. Napangiti lang si Wang Shi sa poot. Hinabon niya si Lin Feng hanggang dito, ngunit hindi siya makakapasok sa loob para patayin siya. Sa isang iglap, may ibang lumitaw sa harap ni Wang Shi. Nagulat si Wang Shi at bamulong. Lolo, paano si Little Jia? Malamig na tanong ng lalaki. Pinatay siya. Sagot ni Wang Shi, ibinaba ang kanyang ulo. Naninigas ang mukha niya. Si Little Jia ay hindi patay. Sabi ng lolo ni Wang Shi, na naglabas ng isang anteng-anteng na kaluluwa. Kahit na marami itong basag, hindi ito nabasag. Sumimangot si Wang Shi at sinabing, ano ang nangyayari? Nakita ko ang kanyang kaluluwa na hinihigop ng kaaway. Siya ay buhay, ang kanyang kaluluwa ay hindi nawasak. Phew. Huminga ng malalim si Wang Shi, nagkaroon na naman siya ng pag-asa. Kung hindi patay si Wang Jia, may liligtas niya pa rin siya. Gayunpaman, nang tumingin muli si Wang Shi sa Deva Mara Thunder Clan, sumakit ang kanyang puso. Hindi siya makapasok at mahanap ang kalaban. Ang Deva Mara Thunder Clan at ang Pellet Kings Clan ay walang magiliw na relasyon. Personal na dinala ni Lei Dongtian ang kanilang target sa Deva Mara Thunder Clan. Sisiguraduhin ng Deva Mara Thunder Clan ang kanyang kaligtasan. Ang Deva Mara Thunder Clan ay marangal at maringgol, at hindi nila pababayaan ang mga taong ganoon, kung hindi, ang mga tao ay titigil sa pagtitiwala sa kanila. Lolo, paano natin may liligtas ang aking kapatid, kung gayon? Sabi ni Wang Shi. Makipag-ayos tayo at ibigay sa kanila ang gusto nila. Sabi ng lolo ni Wang Shi. Ang Pellet Kings Clan ay handang bayaran ang presyo para sa maliit na baliw na cultivator. Nanigas ang mukha ni Wang Shi. Alam niya ang nararamdaman ng kanyang lolo, handa siyang gawin ang lahat para kay Wang Jia. Ang mga taong tulad ni Wang Jia ay mahalaga sa Pellet Kings Clan. Alam niyang kung papayag ang Deva Mara Thunder Clan na ibalik siya, napakamahal nito. Mayaman na ang Deva Mara Thunder Clan, kaya para mabili ang kalayaan ni Wang Jia, kailangan nilang gumastos ng malaki. Naglakad ang grupo ng Peel Kings patungo sa madilim na mga palasyo at kuta. Hindi alam ni Lin Feng na gumagalaw ang mga miyembro ng Pellet Kings Clan sa loob ng teritoryo ng Deva Mara Thunder Clan. Siya ay nasa isang palasyo sa kanyang daigdig ng mga espiritu, nakaupong nakakrus ang paa. Nasa harap niya si Wang Jia. Tulad ng sinabi ni Wang Shi, si Wang Jia ay hindi patay, ang kanyang espiritu ay hinihigop lamang, at dinala siya ni Lin Feng sa mundo ng kanyang espiritu. Ang batang cultivator ay natalo, ngunit siya ay napakalakas, kaya gusto ni Lin Feng na gawin siyang demon puppet. Malaki ang potensyal ng mga demonyong puppet.
Sa lakas ni Wang Jia, kung pag-aaralan niya ang Celestial Evolution Holy Scriptures o ang Kalpa Indestructible Deva Mara Skill at ang Deva Mara Body Cleansing Technique, siya ay magiging napakalakas. Kahit mahirap isipin kung gaano siya naging malakas. Maaaring magkaroon ng sariling paraan si Lin Feng sa kanyang demon puppets. Nagagawa niya ang gusto niya. Si Yang Xiao ay nakaupo din sa isang palasyo, nagsasanay sa paglilinang. Ipinagpatuloy niya ang pag-asimilasyon ng mga alaalang ninakaw niya. Inis pa rin siya. Dumating si Lin Feng sa Deva Mara Thunder Clan at sinira ang kanyang plano. Gusto pa rin niya ang mga alaala ng ilang tao, lalo na ang alaala ng babaeng iyon, at huli na ang lahat. Nakarinig si Yang Xiao ng ilang hakbang at biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Kumunat ang noo niya at tinitigan ang taong paparating. Nang makita niya kung sino sila, ngumiti siya ng walang pakialam at sinabi, "Brother Lin, ito ang lugar ko, dumating ka nang hindi humihingi ng pahintulot ko, wala ka bang pakialam sa rules?" Kung tatanggapin ni Brother Yang ang labanan hanggang kamatayan, sigurado akong hindi sasang-ayon si Brother Lei. Sabi ni Lin Feng, nakangiting malumanay. Naninigas ang mukha ni Yang Xiao. Hinahamon siya ni Lin Feng. Sinabi ni Yang Xiao kay Lin Feng na hindi siya makakapunta sa kanyang lugar at pumasok pa rin siya. Ano? Malamig na ngumiti si Yang Xiao. Napaka-confident ng lalaking ito. Paano siya nakakasigurado na matatalo niya si Yang Xiao? Si Yang Xiao ay may maraming matitinding alaala ng mga cultivator. Mayroon siyang malalakas na spell, skills at techniques. Sa kanyang cultivation level, wala siyang maraming kaaway. Sa makatuwid, naparito siya upang lumahok sa pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap. Gayunpaman, naging mapagbantay siya kapag kaharap si Lin Feng. Maraming magagaling na emperador ang nakipaglaban kay Lin Feng noon, at pinatay sila ni Lin Feng. Siya ay isang hindi kapani-paniwalang manlalaban. Paano nakaligtas si Lin Feng? Nagtataka talaga ako kung paano ka nakaligtas, Brother Lin Feng. Katawan mo na lang ang natira, at nawala ang katawan mo at ang kaldero. Hinabol ka ng espiritual na katawan, nakatago ba ang kaluluwa mo sa kaldero? Tanong ni Yang Xiao kay Lin Feng. Gusto mo talagang malaman? Sabi ni Lin Feng, casual na nakangiti. Ang 10,000 Evolutions Cauldron ay biglang lumitaw na lumulutang sa hangin. Duong, napuno ng lakas ng kamatayan ang hangin. Naging kulay abo ang mukha ni Yang Xiao at hinailan niya ang isang mahabang mukha. Tumalon siya pabalik, nakatingin sa kaldero. Yang Xiao, pakiramdaman mo ang kaldero na iyan. Sabi ni Lin Feng, ngumiti ng masama. Patuloy na tumunog ang kaldero. Nanginginig si Yang Xiao bago ang lakas ng kamatayan nito, nagsimulang dumagundong ang hangin habang nagbanggaan ang mga enerhiya. Biglang tumayo si Yang Xiao nang gumuho ang pader sa likod niya at naging alikabok. Tinitigan niya si Lin Feng at napabulalas. Lin Feng, huwag kalimutan ang sinabi ni Brother Lei. Wala kang lakas ng loob na patayin ako sa Deva Mara Thunder Clan. Huwag mo akong intindihin, pinaparamdam ko lang sa iyo ang lakas ng kaldero. Tumiti pabalik si Lin Feng. Isang nakakatakot na antas ng lakas ang lumabas mula sa kaldero. Ang kaluluwa ni Yang Xiao ay nanginginig ng husto, parang lalabas na ito sa kanyang katawan. Namutla ang mukha niya habang galit na sumigaw. Napakalupit. Lumitaw ang mga nagniningning na deployment lights at nawala siya. Nagsimula siyang tumakbo palayo sa kanyang quarter. Napakabilis, lumitaw si Yang Xiao sa labas at hinatak ang mahabang mukha. Napapaligiran siya ng deployment light. Brother Yang, bakit tumakas? Matahimik na tanong ni Lin Feng, umaalingaw ang kanyang boses sa buong paligid. Nasa likod niya ang mga kamay niya. Medyo mahinahon ang itsura niya. Tumibok ang layunin ng kamatayan at pinalibutan si Yang Xiao. Pakiramdam ni Yang Xiao ay maaari siyang mamatay anumang oras. Ikaw. Pinandilatan ni Yang Xiao si Lin Feng na may pagpatay sa kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi man lang siya nilainggan ni Lin Feng. Nakatayo siya doon, nakapoised at malayo. Hinihintay niya na unang atakihin siya ni Yang Xiao. Malamig na ngumiti si Yang Xiao, ngunit hindi siya umatake. Kumislap ang silweta niya at umalis. Mahigpit siyang hinabol ni Lin Feng. Maraming tao ang nakakita nito, at mukhang natuwa. Natakot si Yang Xiao kay Lin Feng. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2152, Negosasyon. Sa gitnang bahagi ng Deva Mara Thunder Clan, lumiwanag ang mga ilaw ng Deva Mara Kalpa. Hinatak ni Yang Xiao ang mahabang mukha, si Lin Feng ay nakasunod pa rin sa kanya. Malamig niyang tanong, Brother Lin, ano ang ginagawa mo? Naglabas si Lin Feng ng mas maraming death daw power sa paligid ni Yang Xiao, ngunit nanatili siyang tahimik. Malamig na tinitigan siya ni Yang Xiao at pagkatapos ay nawala na naman siya. Ngayon sa labas ng Deva Mara Thunder Clan, si Yang Xiao ay bumangon sa hangin sa itaas ng mga ulap at huminto. Tumingon siya, puno ng pagpatay ang kanyang mga mata. Nawawalan na siya ng pasensya. Gusto talaga niyang atakihin si Lin Feng. Gayunpaman, nang makita niya ang mukha ni Lin Feng, masyado siyang maingat. Nais niyang nakawin niya ang mga alaala ni Lin Feng. Gusto niyang malaman kung ano ang iniisip ni Lin Feng. Lin Feng, huwag kalimutan ang sinabi ni Lei Dongtian, maglalakas loob ka bang salakayin ako? Malamig na sabi ni Yang Xiao. Medyo natakot din siya. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Lin Feng. Nagdilim ang lahat. Hindi masyadong lumayo si Yang Xiao, o alam niya na maaaring habulin siya ni Lin Feng at bigla siyang atakihin.
Nakapaligid pa rin sa kanyang katawan ang mga deployment lights. Dahan-dahan siyang lumipad pabalik sa Dev Amara ThunderClan. Makalipas ang 4 na oras, gabi na. Si Yang Xiao ay naka-cross-leg muli sa kanyang quarter, nakapikit ang kanyang mga mata at nagsasanay siya ng cultivation. Biglang namula ang buhok sa leeg niya. May nakita siyang madilim na silweta na nakatayo sa harapan niya. Nagulat siya at hindi na niya makontrol ang kanyang chi. Galit na galit siyang sumigaw. Bastos, anong ginagawa mo? Sinulyapan siya ni Lin Feng nang walang pakialam at lumingon. Nakatayo lang siya. Nababaliw na si Yang Xiao. Kanina pa niya tinatawag si Lin Feng na kapatid na Lin Feng, ngunit ngayon ay tinawag niya itong bastard. Galit na galit siya. Gusto niyang patayin si Lin Feng. Hindi, sinusubukan niya akong galitin. Gusto niyang atakihin ko siya, naisip ni Yang Xiao, sinusubukang maging kalmado. Kahit galit na galit ay pinilit niyang pakalmeyan ang sarili. Gusto siyang pilitin ni Lin Feng na umatake. Gayunpaman, bakit ganoon na lamang ang tiwala ni Lin Feng sa sarili, hanggang sa puntong kaya niyang tumayo roon nang nakatalikod sa kanya. Malamig na ngumiti si Yang Xiao sa loob. Gayunpaman, alam din niyang hindi niya madaling mapatay si Lin Feng, kaya kailangan niyang manatiling mapagbantay. Siyempre, salamat sa kanyang espesyal na kakayahan, patuloy siyang lumalakas at lumakas, makakaasa siya sa mga alaala na mas ninakaw niya sa paglipas ng panahon. Pagkatapos makapasok sa layer ng Di Chi, magagawa niyang nakawin ang mga alaala ng mga cultivator sa tuktok ng layer ng Huang Chi. Dahil mayroon siyang nakakatakot na kapangyarihan, palagi siyang nagpupuyat. Kahit nasa Celestial Remarkable Deployment Government, hindi niya sinubukang nakawin ang mga alaala ni Lin Feng dahil mas gusto niyang maging mapagbantay. Noong una ay gusto niyang manatili si Lin Feng sa Celestial Remarkable Deployment Government, pagkatapos ay sumali sa Gun Ministry, at nakipagkapit kamay sana siya sa Great Emperor Z at aatakehin siya. Ngayon, gayunpaman, maaaring apihin siya ni Lin Feng nang walang sinasabi. Galit na galit si Yang Xiao. Sinusubukan niyang kumbansihin ang sarili na hindi maglalakas loob na salakayin siya ni Lin Feng, ngunit habang iniisip niya iyon, pinalibutan siya muli ng layunin ng kamatayan. Maglalakas loob bang atakihin siya ni Lin Feng? Baliw ka talaga. Galit na sigaw ni Yang Xiao. Ang kanyang chi ay sumiklab sa paligid niya. Siya ay tumaga, at ang mga enerhiya ay sumabog. Naalarma ang maraming tao sa kuta. Mabilis na sumugod ang maraming tao at nakita silang dalawa. Anong ginawa nitong dalawa? Malamig na pinanood sila ng mga tao, walang nagsasalita. Alam nila na may tensyon sa pagitan ng dalawa mula sa sinabi ni Lin Feng noong araw. Ang kakayahan ni Yang Xiao ay nagdulot ng banta sa lahat. Wala silang dahilan para salakayin ng ibang tao. Gayunpaman, itinuring ng lahat na mapanganib ang kakayahan ni Yang Xiao, kaya kahit atakihin siya ni Lin Feng, walang magsasabi ng kahit ano. Patuloy na inaapi ni Lin Feng si Yang Xiao. Kasabay nito, ang mga miyembro ng Pellet Kings Clan ay nasa isang palasyo pa rin ng Deva Mara Thunder Clan, nakikipag-usap sa mga tao mula sa Deva Mara Thunder Clan. Brother Lei, dapat makontento ka, emperador ang mga iyon. Ang mga tao mula sa Deva Mara Thunder Clan ay hindi na kailangan pang tumulong, kailangan lang nilang sumang-ayon. Sabi ng lolo ni Wang Shi sa sandaling iyon. Gayunpaman, ang taong tila pinuno ng grupo ng mga tao mula sa angkan ni Lei Dongtian ay nanatiling tahimik, nakikinig lamang. Gusto ng lolo ni Wang Shi ang emperador na iyon, ngunit ang malakas na cultivator ng Deva Mara Thunder Clan ay may pagdududa. Ano ang kanyang layunin? Dahil ba talaga sa mga tensyon? Sino ang handang isuko ang tatlong napakabihirang hanay ng sinaunang Holy Scripture, kabilang ang ilang mabigat na kasulatan sa pagkontrol ng sunog? Ang mga miyembro ng Deva Mara Thunder Clan ay hindi naniniwala na posible ito. Ang mga miyembro ng Pellet Kings Clan ay hindi maaaring handang magbayad ng ganoon kataas na halaga para sa isang emperador na gusto nilang patayin. Bukod dito, hindi kaibigan ng Deva Mara Thunder Clan ng Pellet Kings Clan, kaya halos hindi handang tulungan ng huli ang una na maging mas malakas. Dongtian, ano sa tingin mo? Ang pangunahing cultivator ng Deva Mara Thunder Clan ni Lei Dongtian ng mahinahon. Dinala ko si Lin Feng sa Deva Mara Thunder Clan. Maraming tao ang naroon noong labanan. At dahil masyadong kumpiyansa sa sarili si Wang Shi, pinalaban niya ang kanyang kapatid kay Lin Feng. Nangako ako na paprotektahan ko si Lin Feng kung manalo siya at hindi mamamatay. Hindi ako makakabalik laban sa aking mga sinabi. Kung ibibigay namin siya, iisipin ng mga tao na walang kwenta ang salita namin. Mahinahong sagot ni Lei Dongtian. Nang marinig iyon ni Wang Shi, hinailan niya ang isang mahabang mukha. Sa katunayan, siya ay masyadong kumpiyansa at pumayag na tumaya. Nang marinig iyon ng mga miyembro ng Pellet Kings Clan, napangiti rin sila. Sabi ng lolo ni Wang Shi. Alam kong malalagay ka sa mahirap na sitwasyon, kaya handa ang Pellet Kings Clan na maghanda ng Level 7 Body Cleanse ng Great Imperial Pellet para sa iyo. Masaya ka naman sigurong marinig yan, di ba? Nang marinig iyon ng mga miyembro ng Deva Mara Thunder Clan, natigilan sila. Isang antas 7 Great Imperial Pellet. Kahit na para sa Pellet Kings Clan, iyon ay isang walang katumbas na pellet, kaya para kay Lei Dongtian, ito ay mas nakakamangha. Para sa maraming mga emperador, ang paggamit ng mga naturang pellets ay isang pag-aaksaya, kahit na ang ilang mga Celestial Emperors ay hindi maaaring makinabang sa mga naturang pellets ng lubos. Talagang sinubukan nila ang kanilang makakaya.
Hindi nakakagulat na ang Pellet Kings Clan ay isang king clan sa Godly Cloud City. Sabi ng nangungunang cultivator ng Deva Mara Thunder Clan na may nakakaalam ng ngiti. Matapos manatiling tahimik sa loob ng ilang segundo, sinabi niya ng may patag na ngiti. Si Dong Tian ay isang natatanging binata ng Deva Mara Thunder Clan. Ang kanyang mukha ay katulad natin. Kung mawalan siya ng mukha, mawawalan ng mukha ang Deva Mara Thunder Clan. Tumahimik siya, ngunit hindi pinaalis ang kanilang mga bisita. Nais niyang makakuha ng higit pa. Handa na siyang makipag-ayos. Naunawaan ng mga miyembro ng Pellet Kings Clan kung ano ang ibig sabihin ng ngiting iyon. Hindi sila handang magbayad ng ganoong halaga para sa gusto nila, ngunit alam ng mga miyembro ng Deva Mara Thunder Clan na talagang gusto ng mga miyembro ng Pellet Kings Clan si Lin Feng. Ano ang kanilang sukdulang layunin? Sa sandaling iyon, malamig na sinabi ng lolo ni Wang Shi. Dahil ang Deva Mara Thunder Clan ay hindi pa handang tanggapin, maaari lamang kaming umasa sa aming sarili. Aalis na kami. Paulo. Tumayo sila, tumalikod, at nagsimulang umalis. Humanda upang dalhin si Lin Feng sa apat na maimpluwensyang grupo at protektahan siya sa daan. Ang mga pagkaantala ay maaaring magdulot ng higit pang mga hindi inaasahang problema. Ang mga bagong problema ay maaaring lumitaw ng hindi inaasahan. Sabi ng nangungunang cultivator ng Deva Mara Thunder Clan na walang pakialam. Biglang huminto ang mga miyembro ng Pellet Kings Clan, kumikibot ang kanilang mga mukha. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kahit na pinatay niya ang pisikal na katawan ni Wang Jia, ang kanyang kaluluwa ay hindi nawasak. Pumunta kami dito para sa paghihiganti, ngunit para din sa kaluluwa ni Wang Jia. Ngunit hindi kami maaaring magbayad ng higit pa doon. Kung talagang ayaw mong tanggapin ang aming panukala, handa akong sumuko. Pagkatapos mo siyang ipadala sa apat na maimpluwensyang grupo, pupunta kami doon at babayaran namin ng halaga para makuha ang kaluluwa ni Wang Jia. Mataray na sabi ng lolo ni Wang Shi. Gagawa sila ng paraan para makuha si Lin Feng. Nakikita ko. Sabi ng malakas na cultivator ng Deva Mara Thunder Clan. Naintindihan na niya ngayon. Ang kaluluwa ni Wang Jia ay hindi pa nawasak. Naiintindihan niya ang kanilang pananaw. Sinubukan na nila ang lahat ng kanilang makakaya bagaman. Yung sinabi mo lang, pagkatapos ang level 7 Great Imperial Pellet. Dapat nating gawin ang kalakalan ngayon, at hindi mo siya maaatake sa ating teritoryo. Kailangan mo munang umalis. Paano kung sirain niya ang kaluluwa ni Wang Jia? Tanong ng isang cultivator ng Pellet Kings Clan, na lumingon. Kung gugustuhin niya, noon pa niya ginawa. Iyon lang ang magagawa namin. Nanatiling tahimik ang lahat sa sandaling iyon. Nakahanap sila ng kompromiso. Ang huling hakbang ay dapat gawin. Kailangang dalhin sa kanila si Lin Feng mula sa labas. Sige. Tumanggo ang cultivator ng Pellet Kings Clan. Handa silang magbayad ng napakataas na presyo para kay Wang Jia. Handa silang gawin ang deal na ito. Hindi alam ni Lin Feng na pinag-uusapan ng dalawang angkan ang mga bagay na ito. Gusto niyang gawing demon puppet si Wang Jia. Iningatan niya ang kaluluwa ni Wang Jia para sa kanyang sariling kapakanan. Ngunit hindi niya alam ang katotohanan na tiyak na alam ng Pellet Kings Clan na ang kaluluwa ni Wang Jia ay hindi pa nawasak, at sa kadahilan ng iyon, maaari silang pumunta sa Deva Mara Thunder Clan. Ito ay para rin sa kanilang sariling mga benepisyo. Karaniwang ginagawa ng mga tao ang lahat ng kanilang makakaya para sa kanilang sariling mga benepisyo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2153, apat na maimpluwensyang grupo. Si Lin Feng ay nasa palasyo pa rin ni Yang Xiao na pinakawalan ng Qi. Nandoon pa rin si Yang Xiao, ang kanyang Qi at puwersa ay lumalabas. Gusto niyang lumaban kay Lin Feng. Ang mga tao ay nakatayo sa paligid at nanonood ng walang sinasabi. Gayunpaman, sa wakas ay nabasag ang nakakatakot na katahimikan. Dumating si Lei Dongtian. Nang makita niya ang nangyayari, nagulat siya. Tiningnan niya si Lin Feng nang makahulugan. Tinanggap ni Lei Dongtian ang pagiging referee para sa laban ni Wang Jia at Lin Feng, at upang matiyak ang kanyang kaligtasan at pagkatapos ay ipadala siya sa apat na maimpluwensyang grupo. Gayunpaman, dahil tinanggap ng Pellet Kings Clan na magbayad ng isang nakakatakot na presyo, kailangan niyang bumalik sa kanyang salita. Nakaramdam siya ng labis na pagkakasala, ngunit ano ang magagawa niya? Kahit paano, hindi ito isang bagay na tatanggihan ng kanyang angkan. Iningatan niya ang kaluluwa ni Wang Jia, iyon ay isang malaking pagkakamali. Tumingin si Lei Dongtian kay Lin Feng, masisisi lang ni Lin Feng ang kanyang sarili. Iningatan niya ang kaluluwa ni Wang Jia. Akala ba niya ay hindi malalaman ng Pellet Kings Clan ang tungkol dito? Brother Lin, Brother Yang, anong ginagawa mo dito? Sabi ni Lei Dongtian, tumalon sa pagitan dalawa. Brother Lei, hindi ko gustong masaktan ang Deva Mara Thunder Clan, ngunit ang taong ito ay patuloy na naghihikayat sa akin sa lahat ng oras. Malamig na sabi ni Yang Xiao. Sa sandaling iyon, hindi na siya magalang. Ang lamig pa ng boses niya. Ang kanyang Qi ay patuloy na lumalaban kay Lin Feng. Tumingin si Lei Dongtian kay Lin Feng, hindi alam ni Lin Feng kung ano ang kinakaharap niya. Ngunit hindi niya ipinakita kay Lin Feng na may mali, sinabi lang niya. Lin Feng, ito ang Deva Mara Thunder Clan, mangyaring kalimutan ang tungkol sa iyong mga tensyon sa ibang tao. At saka, nangako ako na dadalhin kita sa isa sa apat na maimpluwensyang angkan, alin ang gusto mong puntahan.
Dadalhin kita bukas. Tumingon si Lin Fang kay Lei Dongtian at ngumiti. Huwag mag-alala, iginagalang ko ang mga patakaran dito. Gusto ko lang makipag-chat tungkol sa cultivation kay Brother Yang. Ngunit hindi ako binigyan ng mainit na pagtanggap ni Yang Xiao. Tumanggo si Lei Dongtian at sinabing, sige, gamaan ang loob ko. Ang apat na maimpluwensyang angkan ay maaaring pumili ng mga taong lalahok sa pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap. Ang unang maimpluwensyang grupo ay ang Holy Cultivation Tower sa Eastern Town. Sila ay umiral ng napakatagal na panahon, maraming mga Saint Emperor ang lumitaw mula roon. Sila ang may pinakamahabang kasaysayan sa silangang bayan. Ang pangalawang maimpluwensyang grupo ay ang Golden Mountain, matanda na rin sila. Marami silang kapangyarihan, great scholastic masters, at napakalakas. Maging sa Godly Cloud City, maraming napakalakas na sandata ang nilikha doon, kabilang ang ilang saints' weapons. Nakakatakot silang malakas. Ang kasalukuyang pinuno ng Golden Mountain ay isang great weapon master. Dahan-daang paliwanag ni Lei Dongtian. Huminga ng malalim si Lin Fang, tumibok ang kanyang puso. Ang pagiging isang great deployment master ay hindi kapani-paniwala, sikat sila. Ngunit ang paggawa ng mga armas sa ganoong antas ay mas komplikado. Ang mga taong great weapon masters ay kailangang maging great deployment masters muna. Ang Golden Mountain ay may ganoong cultivator, kailangan nilang maging napakalakas. Marahil sila ay kabilang sa pinakamalakas sa silangang bayan. Ang pangatlong maimpluwensyang grupo ay Demon Sect, sila ay napakalakas na demon cultivator. Isa itong banal na lugar para sa mga cultivator ng demonyo. Matindi ang kompetisyon doon. Sila ay nagpalaki ng maraming nakakatakot na mga cultivator ng demonyo. Ang ikaapat na grupo ay Ghosts and Spirits Temple, ang mga tao doon ay nagsasagawa ng kakaibang uri ng cultivation, at mapanganib na malakas. Kinokontrol nila ang lakas ng kaluluwa, at kayang kontrolin at papatayin ang mga kaluluwa ng mga tao. Nakakatakot ang kapangyarihan nila. Matapos sabihin ni Lei Dongtian kay Lin Fang ang tungkol sa apat na magkakaibang grupo, ngumiti siya. Lin Fang, iyon ang apat na maimpluwensyang grupo ng Eastern Town, maaari silang pumili ng mga cultivator na lalahok sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Ngayong alam mo na kung anong uri ng mga grupo sila, alin ang gusto mong puntahan. Pwede kitang ihatid bukas. Kumislap ang mga mata ni Lin Fang. Nanatili siyang tahimik ng ilang segundo, nakatitig sa mga mata ni Lei Dongtian, at sinabi. Kahit ano pa, kawili-wili lang sila dahil pipili sila ng mga manlalaban. Wala akong pakialam. Golden Mountain ang pipiliin ko. Sige, magpahinga ka ng mabuti, at bukas magpapadala ako ng isang tao na magdadala sa iyo doon at magpoprotekta sa iyo sa daan. Formal na sabi ni Lei Dongtian. Tumingin siya sa paligid at umalis. Hindi siya nasangkot sa mga gawain ni Lin Fang at Yang Xiao. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Lin Fang na hindi siya aatake at papatayin si Yang Xiao. Hindi sila makakalaban. Nakakainip. May mga nagtawanan bago umalis. Gayunpaman, hindi umalis si Lin Fang. Nakatayo pa rin siya doon at mahinahong nakatingin kay Yang Xiao. Hindi ka aalis. Tinitigan siya ni Yang Xiao na may pagpatay sa kanyang mga mata. Si Lin Fang ay hindi tumingin sa kanya, at hindi rin tumugon. Nakatayo lang siya doon. Ang kapaligiran ay talagang mapang-api kay Yang Xiao. Malamig niyang sinabi. Dahil gusto mo rito, manatili ka rito, tingnan natin kung maglalakas loob kang atakihin ako. Umupo si Yang Xiao sa mga labi ng sirang pader at muling ipinikit ang kanyang mga mata, hindi pinansin si Lin Fang. Sa buong gabi, si Yang Xiao ay hindi nagpraktis ng paglilinang o nagpahinga. Ang chi ni Lin Fang ay hindi nagkalat sa buong gabi. Kahit na alam niyang hindi aatake si Lin Fang, maaari ba niyang i-relax ang kanyang pagbabantay? Paano kung nabaliw si Lin Fang? Umaga na bago umalis si Lin Fang at bumalik sa sarili niyang palasyo. Huminga ng malalim si Yang Xiao. Ipapadala na ni Lei Dongtian ang baliw na bastos na lalaki sa isa sa apat na grupo, sa wakas. Hindi na niya kailangang mag-alala pa. Napakalaki ng kwarto ni Lin Fang. Sa oras na dumating si Lei Dongtian, handa na si Lin Fang at nasa pintuan na. Tumiti si Lin Fang at sinabi, Brother Lei, maaga ka. Mapapagaan ang loob ko kapag ligtas ka na. Tumiti si Lei Dongtian. Lin Fang, umalis na tayo. May mga naghihintay na. Sige, tayo na. Sinundan ni Lin Fang si Lei Dongtian, at umalis sila. Gaya ng inaasahan, sa labas, may mga malalakas na cultivator ng Dev Amara Thunder Clan na naghihintay sa labas. Sila ay tumingin lubhang malakas. May mga Great Emperor, kahit ilang Celestial Emperors. Tara na, utos ni Lei Dongtian. Agad na nagtungo ang karamihan sa labasan ng angkan. Kasabay nito, ang ilang mga tao ay naghihintay sa mga ulap. Biglang nagmulat ng mata ang isa sa kanila at sinabi, nakalabas na sila sa Dev Amara Thunder Clan, humanda ka. Sige. Tumanggo ang lahat, handang umatake. Lin Fang. Si Wang Shi ay nasa karamihan din, at malamig na nakatingin kay Lin Fang. Galit pa rin siya, responsable pa rin sa labanan ni Lin Fang at Wang Jia, at nawalan ng mukha ang kanyang angkan. Hindi na niya maibalik ang mukha. Ang pinuno ng grupo, isang matandang lalaki, ay naglabas ng kanyang makajos na kamalayan at siniyasat ang lugar. Medyo malayo na sila sa Deva Mara Thunder Clan. Napagkasunduan nilang huwag umatake sa loob ng Deva Mara Thunder Clan at kinailangan nilang kumilos ng mabilis.
Napakalakas ng kanilang puwersa. Sa ibaba, si Linfang at ang iba pa ay palapit ng palapit. Sa sandaling iyon, nagsalita si Linfang. Maghintay. Brother Lin, anong problema? Tanong ni Lei Dongtian. Brother Lei, pupunta ba tayo sa Golden Mountain? Tanong ni Linfang. Oo, ayon sa iyong kahilingan, kapatid na Linfang. Nagbago ang isip ko. Sa halip, pumunta tayo sa Demon Sect. Sabi ni Linfang. Napatulala si Lei Dongtian. Linfang, bakit? Ako rin ay isang demon cultivator, bigla kong napagtanto na Demon Sect ay mas mabuti para sa akin. Sabi ni Linfang. Nanatiling tahimik si Lei Dongtian ng ilang segundo bago tumango. Sige, pumunta na lang tayo sa Demon Sect. Tumingon sila. Walang sinabi ang mga miyembro ng Deva Mara Thunder Clan, nananatili sila sa paligid ni Linfang para protektahan siya. Lumipad sila ng ilang sandali. Tumigil ka, sigaw ng isang malakas na cultivator ng Deva Mara Thunder Clan. Kaninong makajos na kamalayan? Isang malakas na enerhiya ang pumuno sa hangin at pinawi ang kalangitan. Isang silweta ang bumaba mula sa itaas, isang hukbo sa likod niya. Pellet Kings Clan. Ang mga silweta ng mga cultivator ng Deva Mara Thunder Clan ay kumikislap. Gayunpaman, sa sandaling iyon, lumipat din ang mga miyembro ng Pellet Kings Clan. Sa isang kisap mata, napapaligiran na nila ang lahat. Nagkaroon sila ng kalamangan sa mga tuntunin ng parehong bilang ng mga tao at kanilang lakas. Pellet Kings Clan, ano ang ibig sabihin nito? Malamig na tanong ng isang miyembro ng Deva Mara Thunder Clan. Wala. Gusto lang namin ng isa sa mga tao mo. Sabi ng malakas na cultivator ng Pellet Kings Clan, malamig na nakatitig kay Linfang. Gayunpaman, mukhang hindi nababagabag si Linfang. Hindi siya mukhang nalilito o natatakot man lang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2154 sa ilalim ng cover. Bumalik sa Deva Mara Thunder Clan, kung saan nagpalipas ng gabi si Linfang, ilang chiyang nagkalat at lumitaw si Linfang. Kung nakita siya ng Deva Mara Thunder Clan, nagulat sila. Ang Linfang na ito ay biglang napalibutan ng ipoypo at ang kanyang silweta ay kumikislap. Umalis siya sa lugar at lumipat patungo sa tirahan ni Yang Xiao. Walang mga bantay sa mga lugar na iyon dahil inimbitahan ng Deva Mara Thunder Clan ang mga taong ito. Ang mga tao dito ay may mga pribilehiyo, kulang lamang ang akses sa ilang mga ipinagbabawal na lugar. Sa sandaling iyon, nakapikit ang mga mata ni Yang Xiao. Pinipilit siya ni Linfang ng kalahating araw bago. Naasar talaga siya. At ngayong umalis na si Linfang, gamaan ang pakiramdam niya. Gayunpaman, nakarinig siya ngayon ng isang tunog, bigla siyang lumingon at nakita niya ang isang bagyo na gamulong sa alon patungo sa kanya. Malamig siyang sumigaw. Sino? Huminto ang hangin, lumitaw ang isang silweta. Sumimangot si Yang Xiao at malamig na sinabi. Hindi ka pa umaalis. Huwag magmadali. Brother Yang Xiao, nandito ka pa, bakit ako aalis ng napakabilis? Tumiti si Linfang. Isang partikular na chi ang lumabas sa katawan ni Linfang habang naglalabas siya ng anteng-anteng. Nang makita ni Yang Xiao ang ngiti ni Linfang, nanlamig siya, at lumuwa. Linfang, ang Deva Mara Thunder Clan dito. Kung atakihin mo ako, hindi ako magiging magalang. Huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin sa Deva Mara Thunder Clan. Sa ganoong paraan, hindi ako masisisi ng Deva Mara Thunder Clan. Tumiti si Linfang. Malamig na umungol si Yang Xiao. Alam ng lahat na ang mga bagay ay gumagana sa ganoong paraan. Biglang nawala si Linfang, muling lumitaw sa harap ni Yang Xiao, na sumimangot at biglang naglabas ng pasabog na chi. Ngunit hindi umatake si Linfang. Ang ilang invisible at intangible na chi ay lumipat lamang sa kanya, pinalibutan siya, at biglang nawala si Yang Xiao sa loob ng chi na iyon. Ang Deva Mara Thunder Clan ay hindi iginagalang ang mga patakaran, bakit ko igagalang ang kanilang mga patakaran? Malamig na sabi ni Linfang. Ang chi ay dahan-daang tumagos sa katawan ni Linfang at nawala rin siya. Si Yang Xiao ay nasa mundo ng espiritu ni Linfang. Noong mga araw na iyon, ang mundo ni Linfang ay medyo matatag at matatag, siya ay isang mataas na antas na emperador. Hindi ito masira ni Yang Xiao. Kung nagawa ni Linfang na gawing demon puppet siya, sa kanyang kakayahang magnakaw ng mga alaala ng mga tao, ito ay isang hindi kapani-paniwalang biyaya. Sa makatuwid, hindi kailanman sinadya ni Linfang na pakawalan siya, sandali na lang. Noong nakaraang araw, nang sabihin ni Lei Dongtian kay Linfang na dadalhin niya siya sa isa sa 4 na grupo, naramdaman niyang may mali. Napatay niya si Wang Jia, at hindi siya mabitawan ng Pellet Kings Clan. Kung talagang gusto ni Lei Dongtian na dalhin siya sa isa sa 4 na angkan, nagtago siya ng husto, hindi siya naglalakbay sa bukas na lugar, at mas lalo pang kinabukasan. Tutulungan niya sana si Linfang na magtago sa clan ng ilang oras muna. Noong umagang iyon, nang makita ni Linfang si Lei Dongtian, mas naunawaan niya na may mali. Kahit na malakas ang mga taong nagdadala sa kanya sa maimpluwensyang grupo, hindi ito sapat upang labanan ang mga tao mula sa Pellet Kings Clan kung sakaling atakihin sila. Kung gusto ng Deva Mara Thunder Clan na tiyakin ang kanyang kaligtasan, nagpadala sana sila ng mas malakas na puwersa at sisiguraduhin nilang walang makakatakas ng biglaan mula sa alinmang panig. Ang Deva Mara Thunder Clan ay hindi masyadong nagplano, dahil hindi nila akalain na magagamit ni Linfang ang mga clone. Ang tunay na katawan ni Linfang ay mabilis na gumalaw patungo sa labas.
Kahit na ang Deva Mara Thunder Clan ay may ilang sentinel na namamahala sa pag-overlook sa mga entries at exit, talagang pinapanood lang nila ang mga taong pumasok at hindi ang mga taong lumabas. Ang Deva Mara Thunder Clan ay hindi lamang ang clan na gumawa noon, karamihan sa mga clan ay gumawa ng ganoong paraan. Bakit tumitingin sa mga taong umaalis? Sa ganoong klase ng angkan, araw-araw may mga pumapasok at lumalabas. Hindi makapag-aksaya ng oras ang mga sentinel sa mga taong aalis. Sa makatuwid, madaling umalis si Lin Feng sa clan. Maya-maya pa ay nagpalit na siya ng mukha at lumayo. Dahil hindi niya mapagkakatiwalaan ang Deva Mara Thunder Clan, mas pinili niyang umasa sa sarili niya. Nang makita niyang naghihintay sa kanya ang Pellet Kings Clan sa daan, kumbinsido siya na naibenta na siya ng Deva Mara Thunder Clan, at sa makatuwid, kailangan niyang magmadali at umalis ng mabilis hanggat maaari. Ang kanyang clone at ang mga miyembro ng Deva Mara Thunder Clan ay napalibutan at pinalibutan ng nakakatakot na si Lin Feng. Hindi ka mapoprotektahan ng Deva Mara Thunder Clan. Tumiti si Lin Feng sa masamang paraan. Hindi siya isang ordinaryong clone. Madaling makilala ng malalakas na cultivator ang mga clone na hindi maganda ang kalidad. Ang chi ng clone na ito at ang orihinal na chi ni Lin Feng ay ganap na magkapareho. Ang kakaiba lang ay ang katawan na ito ay ginawa mula sa condensed soul strength ni Lin Feng. Paano ka nakakangiti ngayon? Nagpakawala si Wang Shi ng nakakatakot na apoy, nagsimulang mag-alab ang kapaligiran sa paligid niya. Natatawa ako dahil sayo. Pumayag ang Deva Mara Thunder Clan na dalhin ako sa Golden Mountain, ngunit bumalik sila sa kanilang salita. Ngayon ay naharang mo na ako, ngunit isa lamang ito sa aking mga clone. Bantayan mong mabuti. Sagot ni Lin Feng, tumatawa habang siya ay naging isang thread ng chi. Pagkaraan ng maikling panahon, muling namuo ang chi at naging Lin Feng muli. Tumiti siya sa lahat ng miyembro ng Pellet Kings Clan. Napakunot ang noo ng mga ambush nang makita nila iyon, ang pinuno ng grupo ng mga tao mula sa Pellet Kings Clan ay lolo pa rin ni Wang Shi. Hinatak niya ang mahabang mukha. Sa kanyang cultivation level, nang ang lakas ng kaluluwa ni Lin Feng ay naging clone, natural niyang makita na isa itong clone, syempre. Gayunpaman, kapag ito ay condensed, siya ay nakakagulat na hindi makita ang anumang mga pagkakaiba. Gaano kakilakilabot? Ang mga miyembro ng Deva Mara Thunder Clan ay natulala rin. Hindi nila mapabulaanan ang sinabi ni Lin Feng tungkol sa kanila. Ngunit maaari ba nilang aminin na ibinenta nila si Lin Feng sa harap ng lahat? Ang mga miyembro ng Pellet Kings Clan ay tumingin sa mga miyembro ng Deva Mara Thunder Clan, ang pinuno ng grupo ay nagsabi ng telepathically. Kaya ganoon ang ginagawa ng Deva Mara Thunder Clan. Hindi rin namin alam kung ano ang nangyayari. Alam niya ang clone ng techniques. Katulad mo rin kami, niloko niya kami, hindi namin alam. Sagot ng leader cultivator ng Deva Mara Thunder Clan. Natigilan silang lahat. Makuha kaya nila ang clone o hindi? Ano ang magiging reaksyon ng Deva Mara Thunder Clan? Talagang nahihiya ang mga miyembro ng Deva Mara, ngunit sa sandaling iyon, tumigas ang mukha ni Lei Dongtian habang iniisip, napansin ng lalaking ito na may mali, kaya naghihintay siya sa labas ng kanyang mga silid. Dapat nandoon pa rin ang katawan niya at nag-aaksaya ng oras ang clone niya. Wala sa mga taong ito ang hanggal, at kahit na medyo matalino. Napakabilis, naunawaan nilang minamaliit nila si Lin Feng, at naging pabaya. Kontrolin ng mga pasukan ng apat na maimpluwensyang grupo. Kung gustong tumakas ni Lin Feng, pupunta siya sa apat na maimpluwensyang grupo. Babalik tayo sa Deva Mara Thunder Clan para tingnan kung nandoon pa siya. We'll control this clone. Sabi ng leader cultivator ng Deva Mara Thunder Clan sa malalakas na cultivator ng Pellet Kings Clan. Sinubukan nilang maghanap ng solusyon. Malamang na hindi ibibigay ni Lin Feng ang lakas ng kanyang kaluluwa. Napakagaling. Sana para sa iyo ang iyong tunay na katawan ay hindi mapupunta sa aming mga kamay. Malamig na sabi ng lolo ni Wang Shi. Naglabas siya ng nakakatakot na kapangyarihan ng daw na tumagos sa clone body ni Lin Feng. Naramdaman ni Lin Feng ang isang nakakatakot na apoy, at dumaing sa sakit, ang kanyang mukha ay namutla. Gayunpaman, malamig pa rin niyang binalik ang tingin sa kalaban. Kung nakuha niya ang kwintas ng apat na maimpluwensyang grupo, ligtas siya, at walang maglalakas loob na atakihin siya. Siguradong pagsisisihan niya ito noon. Let's go. Kumaway ang lolo, dahil walang silbi ang pagpatay sa clone ni Lin Feng. Kailangan nila ang totoong katawan. Phew. Huminga ng malalim ang mga miyembro ng Deva Mara Thunder Clan. Tumapag si Lei Dongtian sa tabi ni Lin Feng at ngumiti. Brother Lin, napakalakas mo. Hindi man lang namin napansin na clone ka, kung hindi, magiging malas ka. Balik tayo sa Deva Mara Thunder Clan. Tumingin si Lin Feng kay Lei Dongtian. Nakapagtataka, nagawa niyang manatiling kalmado sa tabi ni Lin Feng, na parang walang nangyari. Kinailangan ni Lin Feng na hanggan ang gayong mga talento sa pag-arte. Kung hindi ito mukhang totoo, ito ay talagang malas. Sabi ni Lin Feng na ngumiti pabalik. Pagkatapos, tumalikod siya at bumalik sa mga miyembro ng Deva Mara Thunder Clan. Sinabi nila na itatago nila ang clone na ito. Para makabalik siya sa kanila, ang kanyang tunay na katawan ay kailangang pumunta sa isa sa apat na angkan, at pagkatapos ay babalik siya sa Deva Mara Thunder Clan at bawiin ang kanyang clone. Hindi tanga si Lin Feng, hindi niya papatayin ang mga tao sa loob ng teritoryo ng isa sa apat na maimpluwensyang grupo.
hindi maaaring makipagsapalaran si Lin Fang. Kinailangan niyang baguhin ang kanyang katayuan sa lipunan at magtago sa loob ng karamihan. Ang kanyang clone ay madaling sumama sa kanila pabalik sa Devamara ThunderClan. Nang ibalik ni Lei Dongtian ang clone ni Lin Fang, may natuklasan siyang kakaiba. Si Yang Xiao ay nawala. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2155, Pagpili. Nawala si Yang Xiao, marami sa mga bisita ng Devamara ThunderClan ang nagulat nang makita iyon. Nagsama-samang muli ang mga taong iyon, at sa parehong oras ay natulala sila nang makitang bumalik sina Lei Dongtian at Lin Fang. Sinabi ni Lei Dongtian na dadalhin niya si Lin Fang sa isa sa 4 na maimpluwensyang grupo, ngunit ngayon ay bumalik siya muli. Sa sandaling iyon, lumingon si Lei Dongtian at ngumiti kay Lin Fang. Brother Lin, nasaan si Yang Xiao? Alam mo naman siguro kung nasaan siya, diba? May mga kamay at paa si Yang Xiao, kaya niyang pumunta kung saan niya gusto. Bukod pa rito, mayroon siyang ilang nakakatakot na deployment item, at napakabilis. Tumakas man siya, hindi ko siya maabutin. Masayang sabi ni Lin Fang, na parang laro lang ang lahat. Nagalit si Lei Dongtian. Nakita ng lahat na may mga tensyon sa pagitan ni Lin Fang at Yang Xiao noong nakaraang araw. Matapos niyang kunin ang clone ni Lin Fang, malamang nakinuha ng tunay na katawan ni Lin Fang si Yang Xiao. Si Lin Fang ang tanging sospek. Ngunit paano aaminin ni Lin Fang na nagawa niya ito? Brother Lin, nagbibiro ka siguro. Sabi ni Lei Dongtian. Unti-unting lumitaw ang mga ilaw ng demonyo at pinalibutan si Lin Fang. Galit na galit siya. Gayunpaman, mas nagalit si Lin Fang, dahil may ipinangako sa kanya ang Devamara ThunderClan at pagkatapos ay ibinenta siya sa Pellet Kings Clan. Tiyak na maaayos niya ang mga account sa kanila sa isang punto, at maayos. Kung hindi nila tinanggap ang Pagarte bilang mga referee, nangako na paprotektahan siya at ipapadala siya sa 4 na angkan, ayos lang sana, ngunit kusang loob nilang tinanggap ang responsibilidad, at hindi maintindihan ni Lin Fang ang ganoong pag-uugali. Brother Lei, nagbibiro ka ba? Sinundan kita kaninang umaga. Kung inatake ko si Yang Xiao kahapon, mararamdaman ng mga tao ang lakas ng labanan, hindi ba? Tanong ni Lin Fang, na nakatingin sa mga tao. Maling inakusahan siya. Ang mga taong ito ay nasa parehong lugar na tulad niya, kung nagkaroon ng malaking labanan, mapapansin nila ito. Gayunpaman, naipasok niya si Yang Xiao sa mundo ng kanyang espiritu, at walang sino man ang nakakaramdam ng kahit ano. Natahimik si Lei Dongtian saglit bago malamig na sinabi. Dahil sa ganoong paraan, ako mismo ang mag-iimbestiga at aalamin ang katotohanan. Pagkatapos noon ay kamandat ang silwete ni Lei Dongtian, at bigla siyang umalis. Gayunpaman, ang karamihan ng tao ay tumingin lamang amused. May mali, mukhang kakaiba sina Lei Dongtian at Lin Fang. Ano ang nangyari sa daan patungo sa 4 na angkan? Ang mga mata ni Lin Fang ay kumikinang sa malamig na ilaw. Kumislap ang kanyang silweta at pumasok siya sa isang naghihintay na villa at hindi na lumabas. Sa mga sumunod na araw, kumalat ang ilang bagong kwento sa silangang bayan ng Godly Cloud City. Pinagalitan nila ang Devamara ThunderClan. Ang mga kwento ay tungkol sa Pellet Kings Clan at sa mga miyembro mula sa Red Clouds. Noon, pinatay ni Lin Fang si Wang Jia, pagkatapos ay pumayag si Lei Dongtian na protektahan si Lin Fang at dalhin siya sa 4 na maimpluwensyang grupo. Pagkatapos, hindi tinupad ni Lei Dongtian ang kanyang pangako at ibinenta na ng Devamara ThunderClan si Lin Fang. Si Lin Fang ay dumanas ng kahirapan at hindi pa rin naabot ng ligtas ang 4 na maimpluwensyang grupo. Hindi mahalaga kung totoo o hindi ang mga chismis, ang mga ito ay hindi pabor sa Devamara ThunderClan. Kahit na karamihan sa mga tao ay gumawa ng mga bagay para sa kanilang sariling kapakinabangan, ang gayong pag-uugali ay itinuturing pa rin na kasuklam-suklam, sila ay lumampas na. Matapos magsimulang kumalat ang chismis sa Godly Cloud City, nag-usap din ng ilang tao tungkol sa kung paano nangyari ang mga bagay nang pinalibutan sila ng mga miyembro ng Pellet Kings Clan at lahat ng bagay. Lalong naniwala ang mga tao sa mga chismis. Paano ang isang malakas na angkan gaya ng Devamara ThunderClan ay hindi maprotektahan si Lin Fang, at paano sila nabangga sa Pellet Kings Clan sa daan. Hindi pinabulaanan ng Devamara ThunderClan ang chismis, at ang Pellet Kings Clan ay hindi rin nagsalita ng anuman. Parehong nawalan ng mukha ang dalawang grupo. Noon, nagkaroon ng pagkakataon ng Pellet Kings Clan na magkaroon ng patas na labanan, at pagkatapos ay nagpadala sila ng ilang cultivators sa Devamara ThunderClan para makaganti. Ngayon naisip ng lahat na ang pag-uugali ng magkabilang angkan ay mapangahas. Maraming tao ang nag-uusap tungkol sa mga bagay na iyon sa eastern town ng Godly Cloud City. Maraming cultivator ang hindi nakaimik, kahit ang napakalakas na cultivator ay kumilos sa isang kasuklam-suklam na paraan. Napaka-ipokrito. Mas malinaw na naunawaan ng maraming tao na ang mahalaga ay pansariling pakinabang sa buhay. Ngunit maraming iba pang mga tao ang nakikilala ang lakas mula sa mga personal na pakinabang, at inilagay ang lakas sa ibabaw ng lahat. Bumalik si Lin Fang sa Yeklan, tinanggal ang kanyang maskara, at ginamit ang mukha na ginamit niya doon, katulad ito ng kanyang tunay, ngunit iba ang kanyang chi. Napapaligiran siya ng mga ilaw ng demonyo. Mukha siyang malinis at mala-demonyo. Mukha rin siyang mas matanda, parang isang taong dumaan sa maraming hirap sa buhay, pero at the same time, mukha rin siyang tapat.
Hindi siya mukhang gwapo sa sarili niyang paraan. Gwapo ang mga cultivator dahil inalagaan nila ang kanilang mga katawan. Magaganda ang mga babae, ang gwapo ng mga lalaki. Gayunpaman, mukhang gwapo si Lin Feng ngunit iba sa pamantayan. Madali siyang pumasok sa Yeklan sa pamamagitan ng pang-aapi sa maraming tao gamit ang kanyang nakakatakot na demonyong cosmic energies. Kailangan lang niyang kumuha ng pagsusulit ngayon, at pagkatapos ay ipapadala nila siya sa isa sa 4 na maimpluwensyang grupo. Kung hindi, sinubukan ni Lin Feng na manatiling maingat. Nagpractice lang siya ng cultivation at kumilos na parang walang kinalaman sa kanya ang mga makamundong gawain. Siyempre, hindi niya nakalimutan si Yang Xiao, na nakulong sa kanyang mundo ng espiritu. Tungkol kay Yang Xiao na nakulong na parang pagong sa isang garapon, kahit na marami siyang nakatagong kakayahan, sa mundo ng espiritu ni Lin Feng, hindi niya magagamit ang cosmic energies. Naipit siya sa isang dead end. Katulad ni Wang Jia, gagawin siyang demon puppet ni Lin Feng. Ang mga espesyal na kakayahan ng taong ito ay talagang makakatulong kay Lin Feng. Si Lin Feng ay nagmumuni-muni sa pag-iisa at hindi nakakuha ng atensyon ng mga tao. Mabilis na nalalapit ang araw ng pagpili para sa pulong ng kontinente ng Siyam na Ulap. Parami ng parami ang malalakas na cultivator na nagtipon sa 12 distrito ng Godly Cloud City, kabilang ang Eastern Town. Si Prince Wu Qing mula sa Dark Knight at Jiuling Huang mula sa Red Clouds ay parehong nasa Yeklan. Maraming matatapang na cultivator ang nagbigay pansin sa kanila. Ang silangang bayan ay muling nagdudulot ng pananabik at pagkabalisa. Dumating na ang unang guro ni Jade Clouds, si Yu Qing. 3 sa unang masters ng kontinente ay nasa Eastern Town ng Godly Cloud City. Ilang makapangyarihang grupo ng Eastern Town ang nagpadala ng ilang tao upang suriin ang lakas ni Yu Qing. Ang mga resulta ng mga labanan ay pareho, nang walang anumang mga pagbubukod. Si Yu Qing ay nakakatakot, pinatay silang lahat sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang 7 siwang. Ang kanyang reputasyon ay hindi nararapat. Ang bilang ng mga unang masters ay limitado at kahit na maraming mga henyo doon, ang mga unang masters ay malamang na may potensyal na ranggo sa tuktok sa panahon ng pagpupulong ng kontinente ng Siyam na Ulap. Sila ay hindi kapani-paniwalang malakas. Ang oras upang pumili ng mga mandirigma ay 3 araw pagkatapos, at pagkatapos ay pupunta sila sa 4 na maimpluwensyang grupo. Sinimulan ng iba't ibang grupo ang mga pagsusulit. Maraming tao ang aalisin, at ang iba ay ipapadala sa 4 na maimpluwensyang grupo. Sinimulan din ng Yeklan ang mga pagsusulit. 300 ilang mga tao ang nagtipon sa isang napakalaking bukid. Lahat sila ay panauhin na maglalaban-laban para maging kwalipikado. Tanging ang mga nakapunta sa 4 na angkan lamang ang magkakaroon ng pagkakataong lumahok sa pagpupulong ng kontinente ng Siyam na Ulap. Maraming malalakas na cultivator mula sa Yeklan ang nagtipon din sa field. Mayroon din ilang matataas na opisyal ng Yeklan sa mga Bleach, gusto nilang manood ng pagsusulit. Ito ay isang mahalagang kaganapan para sa kanila. Hindi sila makapili ng mga taong hindi sapat ang lakas, kung hindi, ano ang sasabihin nila sa 4 na maimpluwensyang grupo para bigyang katwiran ang kanilang sarili. Sa pagkakataong ito, ang mga tao mula sa lahat ng dako ay pumunta sa silangang bayan upang makipagkompetensya at maging kwalipikado na pumunta sa 4 na maimpluwensyang grupo at pagkatapos ay lumahok sa pagpupulong ng kontinente ng Siyam na Ulap. Marahil ay alam na ninyong lahat ang tungkol sa 4 na maimpluwensyang grupo. Holy Cultivation Tower, Golden Mountain, Demon Sect, at Ghosts and Spirits Temple. Maaari mong isipin kung ano ang magiging hitsura kung ang 4 na magkakaibang grupo ay pumili lamang ng 10 tao. Napakaraming tao ang kailangang alisin, may 12 bayan sa Godly Cloud City, kung tutuusin. Kailangan nating alisin ang maraming tao at panatilihin ang mga tunay at kabayanihang mga henyo lamang. Sa makatuwid, kailangan nating magpataw ng mahigpit na mga patakaran. Sa pagkakataong ito, 30 tao lang ang pipiliin namin. Sa makatuwid, ang karamihan sa mga tao ay aalisin. Humihingi kami ng paumanhin para dito. Napakaraming tao at 30 lang ang pipiliin. Wala yun. Nagningning ang mga mata ng mga tao. Lahat sila ay nasa ilalim ng presyon. Sila ay tunay na mga henyo, wala sa kanila ang mahina. Sila ay nanggaling saan man sa kontinente ng Siyam na Ulap at sila ay nakikipagkompetensya sa pinakamataas na antas ng Huangqi layer. Yung 30 tao ay lilipat sa 4 na maimpluwensyang grupo. Sa 4 na maimpluwensyang grupo, hindi lang 300 tao ang magkakaroon. Idagdag ang mga tao ng 4 na maimpluwensyang grupo, iyon ay magiging 1,000, kasama ang mga tao ng 12 bayan, iyon ay magiging 10,000. Kaya't ang pagpili ay magiging mahigpit na muli dito. Tungkol sa mga lalahok sa pagpupulong ng kontinente ng Siyam na Ulap, sa 100 tao, isa lamang ang pipiliin. Si Lin Feng ay nasa karamihan, at nang marinig niya iyon, nagulat siya. Ang pagpupulong ng kontinente ng Siyam na Ulap ay para sa mga tao mula sa kontinente ng Siyam na Ulap, napakaraming mga henyo sa Godly Cloud City. Pinili na sina Prince Wu Qing at Jiuling Huang, ibig sabihin 28 tao pa lang ang mapipili. Sa palagay ko wala sa inyo ang iniisip. Sabi ng malakas na cultivator ng Yeklan. Galit ang karamihan sa 2 taong iyon. Nadaman ng karamihan na wala silang ginawa para mapili ng direkta. Sige, ngayon, lahat, mangyaring magtipon sa entablado ng martial arts, pipili ako ng mga kandidato. Sabi ng mataas na opisyal.
Ang unang round ay hindi magiging masyadong komplikado. Pagkatapos ng lahat, ang mga bayani ay hindi maaaring alisin, at ang mga natanggal, kahit na sila ay medyo malas, ay walang pagkakataon pa rin, kaya ang pag-abot sa apat na maimpluwensyang grupo ay magiging walang silbi para sa kanila. Sa iba't ibang maliliit na grupo ng Godly Cloud City, ang pagpili ng mga henyo ay isang maliit na bagay, ngunit mahalaga. Maraming tao ang kailangang talikuran ang kanilang pangarap na makasali sa pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap.